Sino pa nakaalala dun sa buod ng ating pong napag-usapan last time? Ika nga, pag Christian daw, what is our New Year's resolution? Ika doon nakalagay, to spend more time with God. Ika nga. Sabi pa, be committed to the church. Serve regularly. Place God's word as authority in all areas. And sabi nga rin dun, share the gospel. Focus on spiritual growth. Give generosity. Be light for Christ. Kamusta na po tayo mga kapatid? Meron po ba tayo na meet? Or meron na po ba tayo naumpisahan dun sa mga New Year's resolution natin last time na napag-usapan? So, meron po tayong trivia muna, by the way. So, yung New Year's resolution daw naman pala, ay hindi po pala nangyaring din sa, sabi natin, sa Bible the same time. At na-search ko rin na ito rin pala ay galing sa mga Romans, na kung saan New Year, it means to say, they are celebrating new coming. At yung God na po yun, dahil it's a January, they are celebrating the month of the God of Janus. Kung makikita natin yung face ni Janus, double face daw siya. One is for the future and one from the past. So, ito yung ginagawa natin kung minsan hindi natin alam pala, it is celebrating for the gods of the Romans. Katulad ngayon nababanggit natin yung Christmas, di ba? Bakit may Christmas? So nakikita natin, yes, we are celebrating, but nawa yung pag-celebrate natin, hindi po tayo nagpapasalamat dun sa God ng Roman, o yung gods na kung saan sa myth. But nawa, every New Year, ay tayo pinagpapasalamat because of a new na year na ibigay sa atin, ay pinagkalob sa atin na ating Panginoon. So, yun po ang pinaka-trivia. So, today, continuation sabihin natin, kasi last time kasi hindi natin na-celebrate yung sabihin natin message about dun sa specific New Year dahil last time may kasalan nga po. So, blessed because it's a New Year na mayroon pong ikinasal. Di ba? But this pagkakataon na ito, mapapakinggan natin ano bang mensahe ulit ng ating Panginoon sa oras na ito. Nawa, again, ginawa natin yung pagbabago. At gagawin natin yung pagbabago not because of somebody na katulad ng mga gods ng iba, kundi gagawin natin ito. Dahil alam natin we are led and guided by the Holy Spirit. So, kumusta ba tayo? Aha. Hindi pa tayong konting okay, since may something problem dun sa slides natin, bear with me. Okay. So, sa bawat buhay po natin, may pagkakataon, at sino man sa atin, sigurado ako, may lihim. Amen po ba? So, ang tao, nang hindi raw makontento, ay kulang sa pagpapasalamat. Kaya, sa pagkakataon na tayo harap, sa pagkakataon na ito na makamit yung New Year's resolution, ay idagdag na rin po natin yung ugaling mapagpasalamat sa ating Panginoon. Dahil nawa, hindi lang po nawa tayo magpapasalamat sa ating Panginoon every New Year's or bagong taon, na dapat yun din po yung ating po idadagdag nawa sa ating po sistema na kung saan hindi lang every year or every New Year tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, kundi araw-araw po tayong magpasalamat po sa Kanya. Ika-araw po, yung taong hindi rin marunong magpasalamat sa Panginoon ay tao bang walang kapahingahan? Yung taong hindi magpasalamat. Yung talagang
having a great gratitude sa ating Panginoon. Di ba po minsan, pag hindi ka pasalamat, marami kang kulang. Marami kang hinihintay kasi kulang, di ba? Wala kang ba magpasalamat dahil wala nga. Di ba kung meron, magpapasalamat tayo. Ang tunay na pagpapasalamat daw ay talagang naramdaman mo yung kapangyarihan. Naramdaman mo yung ginawa sa iyo nating ating Panginoon. At the same time, yung kabutihan. Kaya nga po, pag hindi daw po tayong marunong magpasalamat sa ating Panginoon, definitely marami tayong ina-aspire. At dahil doon, definitely marami kang lihim na gustong gawin sa buhay mo. Ngayon, yung scripture reading po dapat natin ay makukuha po natin sa Joshua chapter 7 verse 20. Ikarito, sumagot si Achan, totoong nagkasala ko sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko sa mga bagay na nasamsam natin. May nakita kong isang magandang damit na mula sa Babylonia, pilak na mga 2 kilot kalahati at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito, kaya kinuha ko. Ibinoon ko ito sa lupa, sa loob ng tolda ko. Ang pilak ang nasa pinaka-ilalim. Ito po yung kwento about kay Joshua na kung saan meron siyang alagad na si Achan. Kadalasan, ang ating mga lihim na kasalanan ay maraming masamang nabubunga. At dito kasi yung nabanggit dito, ito yung kasalanang lihim ni Achan. So, alam ko, ang bawat isa ay may kanya-kanyang lihim. Lihim na maganda at lihim na masama or pagkakasala. Sabi rito, ano raw yung bunga ng lihim na kasalanan ni Achan? So, basahin ko na lang sa whole at makinig po kayo. Nawa maintindihan po ninyo yung kwento. Ito po ay, again, makukuha po natin sa Joshua Kabanata 6, the whole chapter. Makinig po tayo at namnamin po natin kung ano ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. Sabi ito sa chapter 6. Pero, nilabag ng mga Israelita ang utos ng Panginoon na huwag kumuha ng kahit anumang handog na nakalaan ng buo para sa Panginoon. Kumuha si Achan ng mga bagay na hindi dapat kunin, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanya. Si Achan ay anak ni Kamri. Si Kamri ay anak ni Zabdi. Si Zabdi ay anak ni Zerah. Nagmula sila sa lahi ni Judah. Mula sa Jericho, may inutusan si Josue na mga tao para mag-espiya sa Ai, isang lungsod sa silangan ng Bethel na malapit sa Beth-aven. Kaya umalis ang mga tao para mag-espiya. Pagbalik nila, sinabi nila kay Josue, hindi kailangan lumusob tayong lahat sa Ai dahil kaunti lamang ang mga naninirahan doon. Magpadala lang tayo ng 2,000 o kaya 3,000 tao para lumusob doon. Kaya yung 3,000 Israelita ay lumusob sa Ai. Pero napaatras sila ng mga taga-Ai. Hinabol sila mula sa pintuan ng lungsod hanggang sa Shebrarim. At 36 ang napatay sa kanila habang bumababa sila sa kabundukan, kaya naduwag at natakot ang mga Israelita. Dahil sa lungkot, pinunit ni Josue at ang mga tagapamahala ng Israel ang mga damit nila at nilagyan ng alikabok ang mga ulo nila. At nagpatira pa sila sa harapan ng kahon ng
kasunduan. This is the Ark of the Covenant ng Panginoon hanggang sa gumabi. Sinabi ni Josue, "O Panginoon Diyos, bakit niyo po kami pinatawid sa ilog ng Jordan? Kung ipapatalo niyo rin lang naman kami sa mga Amoreo, mabuti pang nanatili na lang kami sa kabila ng Jordan. Panginoon, ano po ang sasabihin ko ngayon? Umurong na ang mga Israelita sa mga kalaban nila. Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang taga rito. Paikutan nila kami at papatayin. Ano po ang gagawin nyo alang-alang sa dakilang niyong pangalan?" Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Tumayo ka. Bakit ka nakadapa? Nagkasala ang Israel, nilabag nila ang kasunduan ko. Kumuha sila ng mga bagay na nakaalang ihandog ng buo sa akin. Ninakaw nila ito, nagsinungaling sila tungkol dito at isinama nila ito sa mga ari-arian nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Natakot sila at tumakas dahil sila mismo ay lilipunin din bilang handog sa akin. Hindi ko na kayo sasamahan kung hindi nyo wawasakin ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Tumayo ka at sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili para bukas, dahil ako ang Panginoon na Diyos ng Israel ay nagsasabi, O Israel, may itinatawag kayong mga bagay na hindi nakalaang ihandog ng buo sa akin. Hindi kayo nakakalaban sa mga kaaway niyong hanggat nasa inyo ang mga bagay na ito. Kaya bukas ng umaga, humarap kayo sa aking ayon sa inyong lahi. Ang lahi ituturo kung nagkasala ay humanay ayon sa angkan nila. Ang angkan na ituturo kung nagkasala ay humanay ayon sa pamilya nila. At ang pamilyang ituturo ko nagkasala ay humanay bawat isa. Ang taong ituturo ko na nagtago ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin ay susunugin kasama ng pamilya nila at ng lahat ng ari-arian niya. Dahil nilabag niya ang kasunduan ko at gumawa siya ng kahiyahiyang bagay sa Israel. Kinabukasan, maagang pinalapit ni Josue ang mga Israelita ayon sa lahi nila at napili ang angkan ni Judah. Pinalapit ang lahi ni Judah at napili ang angkan ni Zerah. Pinalapit ang angkan ni Zerah at napili ang pamilya ni Zabdi. Pinalapit ang pamilya ni Zabdi at napili si Akan. Si Akan ay anak ni Carmi, si Carmi ay anak ni Zabdi, at si Zabdi ay anak ni Zerah na mula sa angkan ni Judah. Sinabi ni Josue kay Akan, "Anak, parangalan mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo sa harap niya. Ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ililihim sa akin." Sumagot si Akan, "Totoong nagkasala ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita akong isang magandang damit na mula sa Babylonia, pilak ng mga 2 kilo at kalahati, at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Nakakit ako sa mga ito, kaya kinuha ko. Ibinaon ko ito sa lupa, sa loob ng tolda ko, ang pilak na nasa pinakailalim." Kaya nagsugo si Josue ng mga tao at patakbong pumunta ng mga ito sa tolda ni Akan. At nakita nga nila roon ang mga bagay na ibinaon, ang pilak na nandoon nga sa ilalim nito. Dinala nila ito kay Josue at sa lahat ng mga Israelita at inilapag sa presensya ng Panginoon. At dinala ni Josue at ng lahat ng mga Israelita si Akan sa lambak ng Akor, pati ang mga pilak, damit, isang baretang ginto, ang mga anak niya, mga baka, mga asno,
Mga tupa, tolda, at ang lahat ng ari-arian, sinabi ni Jose kay Achan, bakit mo kami ipinahamak? Ngayon, ipapahamak ka rin ng Panginoon. Binato ng mga Israelita si Achan hanggang mamatay. Binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila si Achan ng mga bato. Nandoon ang mga bato hanggang ngayon. At ang lugar na iyon ay tinawag na lambak na Akor hanggang ngayon. At napawi ang galit ng ating Panginoon. Siguro dun sa kwento pa lang, alam na po natin kung ano pong mangyayari sa bawat puso natin, buhay po natin, kung hindi po tayo magbago. Not to the extent na magbabago tayo ngayon because of this message. Kundi nawa, isipin natin na wala pong lihim na hindi po nabubinyag. Wala pong sekreto na hindi po na sasabi ka nga, wala pong mabango na hindi naaamoy. At wala rin pong mabaho na hindi rin po naaamoy. Kung makikita po natin dito, meron pong 4 na mangyayari sa atin kung mayroon tayong lihim na kasalanan na itinatago. Isa, namatay si Achan, sariling kamatayan. Ikalawa, kamatayan ng family, ng sariling pamilya. Ikatatlo, problema ng sambahayan. At ikaapat, pagkagalit ng ating Panginoon. Bago po nangyari yun, meron tayong makikitang 3 act kung bakit nangyari yun. Ang makita po natin doon, first, yung pagkakita ng isang maganda. Di ba? Bakit ka nakaakit? Dahil maganda, gwapo, mayroong oportunidad. Ikalawa, naakit ako. At ang ikatatlo, kaya kinuha ko. So first, he was be tempted. Second, because of that particular desire na nasa puso po niya, na talagang inaasam-asam niya, ano man ang mangyayari, kukunin at kukunin niya pa rin. At dahil sa pagkakuha niya, ito po ang mga nangyari sa kanya. So, mga kapatid, muli, sa 2025, isa po nawa ito ang isubmit natin sa ating Panginoon, yung mga lihim na pagkakasala po natin. Kasi we cannot really ma-attain yung tunay na pagbabago kung tayo mismo ay maraming lihim. Di ba? Ano po ang natutulad ng lihim? The same, nasabi na po kanina. Di ba? So, kung tayo'y may pagnanasa, kung ano man, sabihin natin, in every position, pagnanasa sa kayamanan, pagnanasa sa mga bagay na hindi naman para sa atin, pagnanasa sa mga gamit na hindi naman sa iyo. Kung minsan, pagnanasa sa pagkain, ano po yung ginagawa natin kung minsan, di ba? Gustong-gusto mo itong pagkain na to kung minsan, di ba? Meron tayong mga ginagawa na alam natin hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon. Especially, pagnanasa sa maling relasyon. Kay kuya, kay ate. So, isabay na rin natin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nakikita ng ating mga mata dahil ito po yung window ng soul po natin. Kasi, kung hindi po tayo careful because of this flesh, definitely will be trapped doon sa pain, bait ng kalaban. Kasi walang pangit na ino-offer ng kaaway, kundi lahat ay maganda. So again, ano ang lihim natin? Ano ang lihim mo
kapatid. Isabay na rin natin ang ibang lihim na kasalanan. Lihim na galit. May galit po ba tayo sa kapwa natin? Lihim na inggit. Baka naman tayo naiinggit, kaya kuminsan, sige, kukunin ko pagkatapos at pag mawawala ka, sige. Lihim ng paghihiganti. Lihim of insecurity. Parang masyado kang intimidated na wala namang ginagawa sa'yo. Insecure po ba tayo? Lihim ng pagkukunwari. Lihim ng hindi pagsunod. Itong nakakatuwa. Meron pang lihim na katamaran. Parang lihim na katamaran. Pwede siguro active na active sa simbahan, no? Di ba pakita lahat? Pero pag dun sa family itself, bahala kayo dyan. Ganun ba yun? Meron ba tayong mga lihim na kung minsan nakakasira sa atin? Ano po ba ang epekto ng lihim na meron tayo? Di ba yung lihim na maganda? Di ba? Masaya. Ano rin kaya yung epekto yung masamang lihim na yan sa'yo? Hindi ko alam kung anong lihim po ninyo. But again, kung paano nagtatago at tinago ni Achan yung mga bagay-bagay na yan, even si Josue, hindi niya alam. But 100%, God knows what is inside your heart. Kung ano ang lihim. Kaya hindi po tayo makapagkunwari sa Kanya. So, now as is 2025, bukas, nawan natin yung mga puso natin sa pagbabago. Kasi, this time, habang nakatayo ako rito at nakaupo kayo dyan, marami nang umiikot sa inyo pong mga isipan. At iniisip yung mga lihim na sa inyo. So praise God dahil we know that every time na nangungusap ang ating Panginoon, He tried always to seek things na kung saan for your betterment, lalo na for rebuking the new you. Dahil alam po natin, hindi po natin kayang i-rebuke yung isang tao. But again, because of the power of the Holy Spirit, He always enlighten us. Ika nga, dapat maging light tayo. Diba? Dapat maging salt tayo. Kung titignan po natin halos, no? Yung may mga lihim at hindi nakasunod sa utos ng ating Panginoon. Di ba marami na pagdadaanan? Siyempre, hindi ako excuse yun, di ba? Lahat tayo, kung meron tayo mga kasalanan, sabihin natin, na hindi kalugod-lugod sa Lord, kung minsan yung kasalanan, hindi naman siya binigyan tayo ng parusa eh. Kundi again, yung pagkakasala na yun ay bunga pa rin na ginawa natin. Wala pang ginagawa ang Lord doon, di ba? Kasi kung may ginawa ang Lord at gagawin siya, baka mamaya bulagta ka lang dito at patay ka na. Kasi yung ginagawa ng Lord sa bawat buhay, katulad na lang, sino yung man nag-offer ng alay na nasa kanila yung kayamanan, but they offer it and then kumilumpat pa sila. Sino yan? Tapos, namatay sila because of that particular sin na hindi rin nila naibigay ng buo-buo yung para sa ating Panginoon. Definitely, kung titignan natin, we cannot 100% follow. But again, hindi naman yon ang punto. Since we are in the flesh, definitely, we sin. But again, how you manage yourself before the Lord, kung tayo pa'y nagkakasala. The pride is still there.
ayaw mo pa rin po bang lumapit sa ating Panginoon para humingi ng kapatawaran dun sa pagkakasala na yan? Kasi yun po ang dapat gawin natin. Every New Year, always tignan natin yung anong ginawa ng Lord sa'yo. Di ba? Nung last year, at ano yung gagawin ng Lord with this year. Siyempre nakakaya naman sa Panginoon. Nag-aspire ka na lang. Nag-expect ka na lang na you yourself wala kang ginagawa. So, sa mga magulang, katulad na lang natin, no? Di ba yung mga anak natin, pag binibigyan natin ng mga pagpapala, sabihin natin, at hindi ginagawa yung dapat nang gawin, di ba, nagagad din tayo. Sabihin natin, okay, mababaw na mababaw. Okay, masama po ba yung naglalaro ng sabi natin, yung word power vocabularies? Masama po ba? Para ma-enhance yung ating mga brain cells. Maglaro ng mga magaganda. O kaya sabihin natin, manood tayo ng mga Word of God, yung video, di ba? Kasi yung salita natin Panginoon, pinikilala nila. Masama po ba yun? Paano naman yung nanalangin ka at yung trabaho ng gustong-gusto mo, binigay siya ng ating Panginoon? Kasalanan po ba kaya yun? Di ba kung titignan mo, maganda naman nanonood naman siya ng Word of God di ba? Yung mga movie. Ang problema na lang doon, kung bakit siya nagiging mali, pagkakasala, kung yung time mo na dapat ibigay sa ating Panginoon, lalo na sa mga gawain, at nandun ko pa rin, naglalaro. Diba? Kasalanan po ba yun? Naibibigay ba natin yung time natin sa Lord? Kung sa pagkakataon na doon na lang tayo sa likod or sa other place, na alam mo, yung ginagawa natin sa pagkakataon na to, dapat nandun ako Pero wala ka. Is it a sin? Hindi sinalaki po. Di ba? Pagkukulang natin sa ating Panginoon. Kung titignan natin, kasalanan siya kasi dapat yung time na specific na para sa ating Panginoon sa oras ng mga gawain at meron ka ibang ginagawa, definitely, anong maramdaman ng ating Panginoon? Sabihin natin sa bakasyon natin, di ba? Sinabi mo yung anak mo, anak, kain mo tayo. Di ba? Tapos yung anak mo, busy papa, busy. Okay, sige, busy. Panibagong araw naman, gano'n naman, busy. Hindi siya lumalabas, pero alam mo naman yung ginagawa niya, di ba? Ano kaya nararamdaman mo, di ba? Nagkakasala ba yung anak mo sa'yo? Maganda naman yung ginagawa niya. Kung minsan nakikita mo, nanonood naman na siya ng mga video about sa ating Panginoon. Di ba? So again, kung hindi po natin naibibigay yung best po natin sa ating Panginoon, specifically, yung oras. Kasi yan din yung dapat natin ibigay sa ating Panginoon. Yung time, treasure, and talent. Di ba kung minsan nabigyan tayo mga pagkapala, pero hindi po natin nagagamit sa tama. Amen po ba? So, again, alam natin kung ano yung mga mali, kung ano yung tama na dapat natin gawin para sa ating Panginoon. Yan nga, 2025 na, magbago na rin tayo. Di ba? So, the first thing na kailangan po natin tignan is kung paano po tayo nabibihag ng mga bagay-bagay na alam natin na nakakasagasa sa paninilbihan, nakakasagasa doon sa kalooban, at the same time, nakakasagasa sa ikabubuti mo bilang isang Kristiyano. So, ang ikalawa, siyempre, problema sa pamilya. Di ba kung tayo may lihim, di ba yung cheating? Di ba? Kititin natin, cheating lang naman di ba? Di ba maraming klaseng cheating? Yung ginawa ni Aikan, di ba cheating yon pero in a other form? Ibang karelasyon, di ba? Sabihin natin may lihim. Ayaw mong sabihin, kasi ayaw mong lihim nga di ba? Ano pong nawawasak doon?
Kung meron kang pamilya, di ba? Meron kang asawa, at the same, may lihim tayo. So again, kung titignan natin, kahit sabihin man natin, ano yung mga nakikita nating pag-aaral o message doon sa buhay ni Achan, marami po siya makikita. So tignan natin, i-apply natin sa ating mga sarili. Kasi mas lalo na, malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At again, yung temptation, really, nandiyan lang siya sa door. No? Kung magkamali, isang mali, pagsasabi mong yes, definitely, mawawasak ang relasyon mo sa pamilya mo. Mawawasak ang relasyon mo sa mga anak mo. Mawawasak ang relasyon mo sa mga brethren. Siyempre, nagkaalawan na, di ba? At the same time, yung intimate relationship natin sa ating Panginoon, ay ganoon din, makawala rin. Hindi naman siya ganoon na, sabihin natin, wasak ko kaya ano. Pag titignan mo kasi yung nangyayari sa buhay natin pong nakikita sa world, di ba? Because of the wrong decision na nagagawa ng bawat isa, lalo na sa mga pagkukulang, pagkakasala ng mga bagay na ito. Di ba? Definitely, problema siya. Problema siya ng bayan. Sabihin natin, di ba, sa pagkakataon na ito, maraming nawawala, di ba? Maraming walang sasakyan. Ngayon, rampat na po yung bigla lang nawala. Hindi mo makita yung sasakyan sa harapan ng bahay. At marami na pong mga nag-race na tutulungan po sila. Di ba, pag dinakawan po tayo, masakit sa kalooban. Perwisyo, kasi ginagamit mo yun araw-araw sa pagpasok. Tapos, nanakawin sa'yo. So, yun po, kasi sinabi dito, definitely mamatay yung relasyon at it leads to broken family. Kaya nga, highlighted ko doon sa slide, binato ng mga salita si Achan. Hanggang sa mamatay, binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Grabe, ano? Kung minsan sa sabi niya, false move na nagawa natin, hindi lang pala ikaw, siyempre, again, yung joy of salvation, hindi na natin ma-enjoy. Tapos, kakaroon ka ng problema sa family. Kasi, kahit sabi mo lihim, alam mo, kahit lihim, kahit hindi alam ng other half, alam mo yung instinct? Naniniwala ba kayo ng instinct na parang, parang may naiba, parang hindi ko nakikitaan yung half ko ng ganito. Dati, ganito naman siya, di ba? Di ba nababalin din yung attention mo, na kung saan dating sweet ka, kuminsan namamatay na yung sweetness because there is something or somebody. Amen po ba? Yan. So, yun po yung mga dapat nating pag-isipan ng maigi. So, kung may lihim na kasalanan sa mga relasyon ng pamilya, asawa, anak, kapatid, o sabihin natin, may lihim ka na kasamaan loob in the in-laws mo, di ba? Sa nanay, in-laws, sa in-laws. Ano ang naidudulot sa iyo? May kapayapaan po ba? Maayos po ba? Or maayos po ba ang pamilya? Di ba, nasabi ko kanina, it always leads to destruction and it leads to brokenness. So, kung makita po natin, di ba, dun sa kabayanan ni Achan, yung AI, kasi bago kasi sila pumunta sa AI, si Jericho muna, di ba, sa chapter 6. Nakita natin kasi promise ng Lord yun, ibibigay ang Kanaan. At yung Jericho kasi, yun yung pinaka-hindrance para makuha nila yung promise land, yung promise ng ating Panginoon. At na-overcome nila yun. Talagang na-conquer nila yung Jericho. At dahil that particular time, nabanggit po kanina,
Mayroong nakita si Achan at doon sa nabighani, kinuha niya, nilagay niya sa tent, at nilagay niya doon sa earth, sa may sabi na, itinago niya sa loob, or doon, itinago niya, or sabi niya, idinig niya doon sa kanyang tent. At dahil dito, base sa ating nabasa at napakinggan po kanina, hindi nila ma-overcome, hindi nila, sabihin natin, ma-conquer yung napakaliit na lugar or bayan ng AI. Dahil sa karami ng Israel, 3,000 lang, depende, sabi niya, base dun sa espiya, tumingin doon sa AI, maliit lang sila. So, okay na yung 3,000 na soldiers natin na pwedeng mag-conquer doon. Pero because of that particular sin, pati yung kabayanan ng Israel ay hindi nila. Bakit ganon? Ang liit-liit, hindi natin kayang i-conquer itong lugar na to. Again, yun nga, nabasa natin, because of that sin ni Achan, kaya hindi na nakakonquer. So, ganon din. Kung meron tayong mga pagsubok or something na bumabagabag sa ating isipan, sa kalooban, di ba kung minsan yung simpleng problema, kay hirap natin lampasan. Kasi, syempre, yung isip mo is not really focusing to the Lord kasi yung flesh, di ba? Kayo na rin po siguro ang makapag-experience o makapagsasabi kung tama na sometimes mayroong mga maliit na problema sa buhay na bakit kahirap isolve. Kahit madali naman siyang gawin. Kung minsan, madali namang na bigyan ng solusyon, pero bakit hindi ko nagagawa? May time po ba? Baka, dahil nga po, siguro, may lihim ka. Kaya hindi natin napagtatagumpayan yung mga bagay na iyon. So, isipin nyo, sa inyo pong mga puso, meron pa ba akong mga pagsubok na kaya naman, ba't hindi ko nagagawa ng paraan at nahihirap? Kaya lang po ang makapagsagot po niyan sa ating Panginoon. Kung minsan sa trabaho, di ba? Simple-simple naman to, bakit ganito nangyari, di ba? I-blame pa sa'yo. Kung minsan, hindi mo naman problema. Binigay pa sa'yo ng problema. Di ba? Isipin mo sa pagkakataon na yon, baka may nagawa kang pagkukulang. Pagkakasala sa ating Panginoon. Hindi mo lang namalayan na yung pala yung bunga niya. Di ba? So, ngayon, kung sakali man, na tayo nagiging cause ng problema sa lahat, especially sa simbahan na lang, sa ministry natin, maarap ba natin na mabansagan salot tayo? Or mabansagan na ako, siya, wala na talagang pag-asa. Ganyan talaga siya. Wala na yung pagbabago. Ano kaya naramdaman po natin bilang isang tao? Bilang isang member ng lipunan, pagsasabihan kang salot ka. Masakit to ba? Or sa isang ministry lang, sabihin natin, problema yung tao na yan. Talagang hindi siya talaga nakakasunod. At alam mo kung ikaw yung pinag-uusapan. Masakit to bang malaman yung katotohanan na ikaw pala yun? So ngayon, kung sakali ikaw yun, ako yun, 2025 na, anong dapat po natin gawin? Yung best na ibinibigay natin sa ating Panginoon. Kaya ba natin magbago? Amen po ba? Parang ayaw magbago. Kaya po natin magbago, mga kapatid. Amen. Di ba? So, isipin po natin na nangusap po ang Lord sa atin, no? So, ilang beses na po tayo nangako sa Lord? Noong mga pagpapala, nung nandyan na, naibabalik pa ba natin sa Lord? Yung pasasalamat? Di ba, kung minsan, enjoy mo na nga. Kung minsan, nakakalimot ka pa di ba? Pero nung walang-wala, di ba? Lord, please. Di ba?
makuha ko lang itong trabaho na to, itong posisyon na to. Ika nga, yung mga basic example, magkano na ako ng sasakyan? Di ba? Lord, bigay mo lang ito. Kahit minsan lang, no, di ba? Eh, yung nakuha mo, nasaan ka na? Di ba? Nasaan na tayo? Nasaan yung mga pangako natin? Napako po ba? Again, now this message, fresh. Sabi nga natin, gulat na tayo ng Lord para yung pagkakauntog o kaya sabi natin, pagkaka-amnesia natin, ay, oo nga pala. Meron pala akong pinangako sa Lord. Di ba kung minsan, mabibigla ka na lang. Wala ka namang hiniling. Pero, gracious ang Lord. Di ba? Sabi nga natin, marami akong pinabalangin, pero kung minsan, bakit hindi ko naman pinalangin, binibigay niya. Di ba? Ganun po kabuti ng Lord. But now, again, wag po nating abusuin, nakamkamin, yung binibigay sa atin. Kasi sabi nga natin, we are only steward. Kung ano meron tayo, we should to share. Kasi, again, kung ano meron ka, sabi nga ni Job, pinanganak akong wala, hubad. Ngayon nagkaroon ka lang, tumaas na rin yung ego mo, diba? Tumaas yung pride mo, hindi ka na ma-approach, hindi ka na ma-reach. Naramdaman pa ba natin yung bigat ng mensahe? Na ngayon, ayaw mo na magbigay sa Lord, di ba? Kahit konting oras, para sumbahin siya, ibigay yung papurit, pasasalamat. Ika nga, sometimes, ganun pa tayo. Hindi pa tayo excuse again. Minsan nakakalimut tayo. But again, because of the conviction na binibigay sa atin ng Lord, minsan, oo nga, 2025 na. Diba? Every year na lang, palaging yun ang ginagawa mo, thank you Lord. Kasi kino-compare mo yung buhay mo 2024, 2025. Tapos pag nasa kalagitnaan ka na, nawala na si Lord. Amen po ba? Kasi every time, new resolution, ang ganda, ito pong gusto ko. Yan, may sulat lahat yung natapik kanina eh. First, second day, third day, 1 week. Kaya nga, tinanong ko kayo 10th day. Kumusta po yung ating new resolution? May nagbago na po ba? So, praise God, dahil dun sa grupo namin, sa GC namin, meron kasi kami GC eh. O, nabigyan kami natasan kami magbigay ng mga verses, ganyan. So, ma-pressure ka, di ba, na-encourage ka. At least, paano, di ba? May ginagawa ka ngayon. Pero noon, wala. O, di ba? Ikaw ba? Tayo ba? May ginagawa na po ba tayo para sa Lord? For His glory, not yours. So, again, malaki pong epekto rin yung ginagawa mo at nagiging malaking epekto rin kung pasaway tayo sa bawat ministry na mayroon tayo. Kaya, sabi nga, kung mayroong sin in the camp, kahirap umusad. Ika nga, kung mayroong masakit sa kalay-kingkingan dun sa katawan natin, di ba ramdam mo, kahit nasigid lang siya, diba? Nasagi nga lang, di ba? Ramdam natin. Kaya, kung sino man at sino sa atin, alam ng mga tao, alam ng kabayanan, alam ng simbahan, kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kasi napapansin naman siya kung paano tayo umasta sa family, kung paano tayo umasta sa workplaces natin, di ba? Kung paano tayo umasta sa simbahan. Again, yung lihim na yan, lalabas sa sistema mo Kahit unaware ka, lalabas pa rin siya. Lalabas pa rin kung meron kang galit, yung boses mo, hindi mapakali. Kasi always nag-wanter ka, palagi ka maraming kaaway. Di ba? Amen po ba? Yung mga lihim natin dyan, di ba? Unforgiveness. So now, again, repeating the sentence na 2025 na. Kristyano ba tayo? Di ba? Kristyano tayo, di ba? O, hindi Kristyano ba tayo? So, ang ay kaapat,
it is, sabi nga, hindi ko na kayo sasamahan kung hindi nyo wawasakin ang mga bagay na nakalaang ihandog na buo sa akin. Di ba nga po, nung pumunta sila sa Jericho, bago sila pumunta, may utos kasi ng Lord na dapat ito, mga ginto, dapat para sa akin, itong bagay na ito susunugin, itong bagay na ito ay talagang wawasakin. May particular ng mga bagay na hindi winawasak sa particular statement sa Jericho nung sila ay susukob doon. Pero again, yung time, treasure, and talent na binigay sa atin ng ating Panginoon, na wag din po nawan natin itago. Kasi ika ng kapatid, hindi lang isa ang gift, di ba? At hindi rin nagkukulang Lord. Every one of us, mayroong gift na ibinigay kahit isa. Yun na lang, siyempre, kung ayaw mong ibigay, hindi mo matutuklasan. Pero magpagamit ka sa ating Panginoon, in the very beginning, siya magsasabi, kapatid, itong talent mo. Ito ang gift mo. Pero kung ayaw mo paggamit, definitely, sabi nga, kung ano meron, di ba kukunin pa niya? Kasi, dapat may progress. Sabi na, mag-produce. Pero hindi mo naman ginamit, di ba? Kukunin niya pa. Nakatulad kay Achan, kinuha ang kanyang buhay, kinuha ang buhay at kayamanan kasama ang kanyang pamilya. At the same time, nagiging cause siya ng problema sa bayan. Ngayon, itong pinakamalungkot, pag minsan, dumarating tayo sa mga pagsubok, na bunga, ng mga pagkakasala natin, sabihin natin, di ba? Di ba, kung minsan may bisyo tayo, di ba, kung minsan, mag-ano ka muna isa, di ba, pang emergency. Palaging palaging example 2025, hindi. Tatanggalin ko ng bisyo, pero ito, dito muna. Diba? So, ano kaya yung naibubunga? Sabihin natin, palagi natin napapakinggan, palagi natin nababanggit, diba? Yung mga vices natin. Yes, ako, meron din akong vice, but praise God again, sa habag at grasya ng ating Panginoon, nabago at tatanggal ko yung mga bisyo na yon, but it's not in my strength. Kung talagang gustong matanggal yung bisyo na yan, lumapit ka sa Lord. Ilapit natin sa ating Panginoon. Kasi you, yourself, hindi mo kaya yan. Hindi natin kakayanin yan. At makikita natin bakit hindi natin makakaya. At bakit natin makakaya tanggalin ng mga bisyo na yan. Ikaw nga, kung addicted ka sa bagay, buti so this time, kung may bisyo ka, kung wala ka pang sakit, praise God, dahil wala ka pang sakit. Pero pagdating ng panahon na magkakasakit ka, huwag mo nawa isisisi sa ating Panginoon. Kasi yun ang nangyayari eh. Pag time na mayroong resulta, yung mga pinaggagawa natin, si Jesus, siya talaga. Siyang nagbigay sa akin ng kasakitan. Siyang nagbigay sa akin, di ba? Kung minsan ibiniblame natin sa iba, lalo sa ating Panginoon. Na wala naman siyang ginawa, kundi yung pagkukulang mo, naging resulta yung kalagayan mo. At yung mga, sabi ng addiction natin, mag-relax muna ako, punta muna ako dito. Di ba? Kung minsan na-addict ka na doon, nakapagpahinga ka pa rin po ba? Doon sa sinasabi mo, mag-relax muna ako, mag-browse muna ako, ano muna ako. Na-relax po ba tayo? Nakakapagpahinga po ba talaga tayo? Kung tayo ay nagre-relax? Gamit ng ating mga gadgets? Di ba kung minsan nag-browse ka, minsan di mo na mamalayan, sakit na ng neck mo, sakit na ng leeg mo. Kung minsan, nag-enjoy ka, sakit na ng kamay mo, mayroon ka pang carpal tunnel, pero nag-enjoy ka, di ba? Nawawala yung stress mo, ano. Pero tao ba na nawawalan ka ng stress o sumasakit yung kamay mo, na-stress ka tuloy. But again, hindi natin naiisip yung mga bagay na yan, na kailangan mo na magpahinga, pero nakagalan ka pa sa TV. Anong ninanakaw mo doon? Ninanakaw mo sa sarili mo, kapatid. Dapat ipahinga mo at yung pahinga na yan, na dapat ibinigay sa'yo ng Lord, para doon sa katawan mo na yan, magkaroon ng magandang kalusugan, at magamit mo rin sa paninilbihan sa ating Panginoon. Kung minsan, di ba yung
paglalaro, ayan, pagbabrowse sa mga cellphones po natin. Kung minsan, sabihin natin, maganda lang gagawin ko, mag-search naman ako sa internet dahil gagawa ko ng message gagawa ko ng exhortation Pero ilang span of time yung pagsa-search natin, pag-browse natin for the word. Compare mo dun sa paggamit mo, pag-browse, pagti-TikTok. Nanakawan po ba natin ng time ng ating Lord? Ngayon nga, di ba? Friday, 6 days para sa atin. Tapos Friday, di ba? Nasa 10 Commandments po yan. Keep the Sabbath holy. So, mga kapatid, gusto nyo po talaga magbago? Yan, amen. So, salamat din sa mga kapatid dahil last time nakapagbayad na po tayo ng renta. No? At again, thank you dahil your tithes, your offering. Salamat dahil sinishare mo, binabahagi nyo nga po sa simbahan. Salamat po sa inyo dahil 6 months po natin muli magamit itong bahay. Nawa, patuloy po nating ibalik yung pasasalamat sa ating Panginoon to our tithes and offering. Same time, yung pledge po natin sa Lord. Kasi alam ng Lord kung ano yung puso natin sa pagbibigay. Nawa doon sa pagbigay natin, hindi po nawa tayo napipilitan. Kasi kung minsan, yung napersa, nawa, kasi, again, alam kasi ng Lord yung puso po natin. Kung nagbibigay po tayo ng tama, again, sa mga mensahe natin na napapakinggan natin, actually, naibabalik din ng Lord ng tama. Hindi man natin ginagawa ito dahil, magbigay ako para bibigyan ako. No, because of obedience natin sa Lord, kusa na lang siyang dumating yung mga pagkapalan na yan. Hindi mo gagawin to dahil nag-expect po tayo ng return na mas malaki. Di ba? Kasi yun kasi itutuho ng iba. Magbigay ka para mas lalong darami yung pera. Di ba? Yung prosperity, mga ganun. Pero ng Lord, hindi nangako. Kasi kung nangako ang Lord na payamanin, sana yung mga faithful dito, dapat hindi na mahirap. Dapat, iniisip, dapat wala na tayo dito sa Saudi Arabia kasi yung mapagpalang Lord, mga pera, binibigay naman niya. Di ba? Pero hindi naman yun ang reality. No? Ang katotohanan talaga, kailangan gumalaw tayo. Kailangan we should have to act doon sa pangako. Sabi natin, at nababanggit din natin, nandyan na sa harapan yung pagpapala. Humakbang ka na lang at kunin. Kung wala kang gagawin, definitely, hindi mo makukuha yung pagpapala na yan. So, ang pagkakaiba ng lihim na kasalanan at dun sa kasalanan na ginagawa natin. Pag lihim po kasi, naaalagaan. Kasi nga lihim, di ba? Hindi madaling isuko. Madali ba ba? Isuko yung lihim na kasalanan? Ang problema, doon mismo tayo nabubuhay doon sa lihim. Kaya, mahirap, kasi nandito na ako sa sistema na to Kaya, ang resulta, magulong buhay, maraming problema sa buhay, yung buhay na parang nawawala na ng pag-asa. Yung kahit gusto mong magbago, hindi mo nakakamit yung pagbago. Kaya, kuminsan kahit anong maliit na problema na gusto mong tapusin, gusto mong lampasan, hindi natin nakakaya. Because yan po yung epekto ng lihim na kasalanan na meron pa tayo. So, sa bawat pribadong buhay, practical man o nakasanayan, sa bawat ministry na meron po tayo, kung tayo'y maraming lihim na pagkakasala, tayo ay hindi talaga makakaalpas dun sa pagsubok. At definitely tayo, yes, meron tayong mga problema, meron tayong mga kasalanan. But now again, doon sa pagkakasala natin, we should aim, i-try din naman yung best natin para gawin yung nararapat para baguhin din yung meron na problema sa atin. Kasi kung sabi mo din, dito na ako sa sistema tapos period na, pero wala ka namang ginagawa, wala rin. So, alam ko, ito na pong hinihintay sa taong gustong mabago ang buhay kasi may pangako kasi ng Panginoon.
Pero syempre, hindi mo makukuha yung tunay na pagbabago na yan kung hindi tayo gagalaw. Tama po ba? Gusto niyo po malaman yung sekreto para sa magandang buhay at mabago yung buhay po natin? Mga kapatid, first, umpisahan mo po sa iyo pong sarili. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Hanggang una pong gawin natin. Humingi po ng tawad. Humble yourself before God. At syempre, pag hinumble po natin yung sarili po natin sa ating Panginoon, kailangan natin sumunod doon sa naisin ng Lord. Saan? Syempre, hindi po natin mapapakinggan, hindi po natin malalaman kung ano yung utos ng ating Panginoon kung nasa bahay ka lang. Diba? Ika nga, dapat, kung may magawain, dapat nandun ka. Kasi habang may gawain, doon po kasi nangungusap ang Panginoon sa bawat buhay po natin para doon sa instruction na dapat natin gawin. Katulad na lang sa Jericho. Ang laki-laking wall niyan. Sabihin natin, itong problema ko. Paano nawasak ang Jericho? Again, because they follow the instruction ng ating Panginoon. Ano po yung instruction ng ating Panginoon? For example lang, sige, hindi dito lalayo. Sabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, sabi niya. Ibinigay ko na sa iyo ang mga kamay, ang Jericho, upang sakupin ito at piin ang kanyang hari at magigiting ng kawan. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw, sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kaban ng tipan ng 7 pari, may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at ihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Pagkarinig nyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo ubod lakas na sisigaw sa sandaling iyon. Babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon. So, kung titignan natin, may instruction. Ano? Sa ika-3, sabi niya, ikaw at iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan sa isang araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring, may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, ito po yung mga instruction na pinapaulit niya. 7 beses kayong liligid sa lungsod at ihipan ang mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas na mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makapasok doon ang lahat. Sa 7 araw na binigay sa atin ng Panginoon, palagi natin siyang alalahanin sa lahat ng pagkakataon na katulad ng kaban ng tipan, the Ark of the Covenant. Kasi yung simbolo kasi po ng Ark of Covenant, kahit gusto po na i-break yung Jericho, kung wala yung presensya pang ating Panginoon, we cannot do anything. Bakit? Sinabi niyang 7, di ba? Ito yung lucky 7 po ba talaga? Kung bakit 7 ang nababanggit. Wala pong lucky sa ating Panginoon. So, bakit 7? Base po sa na-search ko rin po, kung yung mga iba hindi pa alam, kung bakit yun ang sinabi ng ang Panginoon, 7 beses, 6 na beses kinilibot, di ba? Sa Jericho at sa ika-7 beses, kailangan yung ihipan ng malakas, yung trompetang, 7 rin sila, di ba? 7 araw. Bakit kaya? Anong connection ng 7? So, it represents the divine intervention or the spiritual completeness ng 7. So, yun ang significant ng number 7. Hindi po siya lucky 7. So, lahat ng sinasabi ito, kung gusto mo talaga magbago, bakit nawasak or nabagsak or sabihin natin na ano na yung Jericho? First, ang Panginoon, they always followed instruction ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay palaging kasama nila to plan. Kasama nila to guide. At
the first thing na ginawa po nila yon, hindi po nawala ang presensya ng ating Panginoon sa buhay ni Josue. Sa kailang paglalakbay, sa kailang pagkukonquer. At ikaapat, yung pagpapagamit ni Josue sa ating Panginoon. So, gets? Kung gusto mo magbago, first, sundin mo ang ating Panginoon. At palagi mo siyang isipin na nandyan palagi sa buhay natin. Kasi nga, kung talagang yung mga lihim na yan, kung iisipin mo nandyan na palagi ang Panginoon sa tabi mo, definitely, di ba? Hindi mo magagawa kasi alam mo, si Lord nakatingin sa akin. At every time na tayo po gumagawa ng hakbangin, di ba? Sabi natin, mag-pray. Kasi alam natin, yung presensya ng Panginoon is always there. So, kung every time na nangungusap natin Panginoon, tayo po ay nakikinig, every Friday, marami pong revelation na sinabi sa harapan kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Maalala po ba natin yung miracles of God? His attribute, His power, and His ability na nabanggit po dito. Ngayon, paano mo ngayon nalaman kung wala ka, di ba? So, sayang. Ika nga, paano tatatag ang ating pananampalataya? Because of, again, ulit-ulitin natin to, hearing and hearing of His Word. Kasi, kung paano rin ginamit ng Lord yung nasa Hall of Faith, sila po ba talaga ay great man? Di ba? Sila yung mga not qualified but God make them qualified. Yung pagsubok mo, katulad ng pagsubok po yun na, yes, kung titignan natin, sa buhay ni Rahab, he's a prostitute, na nagamit din sa pagkakataon dito ng sasakupin ng Jericho. Prostitute, alam natin yung buhay ng prostitute. But again, nakita natin linyada ng ating Panginoon nang galing sa linyada ni Rahab. So, mga kapatid, kung ano man po sitwasyon na meron tayo ngayon, nawawag po tayo mawalan ng pag-asa. Kasi hindi lang po ikaw ang nag-iisa na mayroong problema sa buhay. Na katulad na meron po tayo ngayon. Sino po nakakaalala kay Adam? Yung nagkasala sila, anong ginawa ng Lord sa kanila? Di ba pinalaya sila? But again, hindi po natapos doon. Si David, di ba? Ano yung title ni David sa ating Panginoon? Malapit sa puso niya. Pero, anong ginawa ni David? Di ba? Di ba nagkasala siya yung lihim niya kay Bathsheba? Pero anong naging cause nun? Di ba namatay yung anak? But hindi nahinto po doon. Nanganak pa rin, nagkaroon pa rin ng anak si David na kung saan siya yung nag-build ng temple of God again. Si Solomon. So mga kapatid, kung ano man pong sitwasyon na meron po tayo, hindi po natapos po daan. Ang lagi nating isipin ay nandiyan palaging ang Panginoon. Di ba? Nagkasala si Adam. But again, yung namatay yung relasyon nila sa ating Panginoon. Pero ang ginawa ng Lord? Sabi nga, He will not leave us and forsake us. Bakit? Ibinigay niya bugton yung anak, na Jesus Christ. Pero again, magtiwala lang po tayo sa Kanya at manindigan dun sa pananampalataya na ibinibigay niya sa atin. Kasi yung katumbas kasi, dapat may itong tayo pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya. Kung talagang gusto po natin magbago, dapat nandun yung action natin nakasama ang ating Panginoon. Kasi kung talagang gusto mo na talagang magbago, again, you humble yourself before God and definitely God will do the rest. Ika nga, palagi na papanggilan natin sa mensahe, step mo lang yung first step, second step, third step, bahala ng ating Panginoon. Lalo na kung may mga pagsubok po tayo, huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi nandyan palagi ang Panginoon. Marami po mga ginagawa ng ating Lord na kung minsan hindi po natin namamalayan. Kaya nga yung mga testimony ng mga kapatid, yung di ba may problema sa anak na kung saan yung paano nila dadalhin yung anak nila sa bansang Pilipinas, di ba? Kahit sa atin imposible na makakauwi na sila, but again, yung kahabagan ng ating Panginoon dahil patuloy silang nakikinig at nasa presensya ng Lord. Di ba binigyan sila ng pagkakataon, di ba yung mga anak nila nasa Pilipinas? At the same time yung family na kung saan talagang hirap. But again, God make a way. Kung ano man po sitwasyon natin ngayon, nahihirapan tayo, wag lang po tayo mawalan ng pag-asa. Dahil
nandyan palagi ang pag-asa ng ating Panginoon. Definitely, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Christ Jesus, our Lord, and always He will give us hope po mga kapatid. So, kung nasa isipan mo, wala nang pag-asa, no, may pag-asa pa rin. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Ano ang sitwasyon natin ngayon? Nandito man tayo sa malayo. Kung nandun ang presensya ng ating Panginoon sa buhay po natin, malalampasan po natin yung mga pagsubok. Bakit yung mga iba, no? Matagal na dito pero nakikita mo naman, masaya pa rin. Kahit walang lihim na relasyon, di ba? Pero may relasyon sa ating Panginoon. Bakit napagtatagumpayan yung mga iba doon sa mga iba na ang daming relasyon, no, maraming problema. Pero tayo, na kung saan, nakikita natin bilang testimony na kung tayo malapit sa ating Panginoon, ginagawa po natin yung utos niya, definitely makikita mo, tatayo siya. Hindi siya madadapa. Dahil alam mo na siya ang palaging kasama ng ating Panginoon. Pagtatapos, ang kwento ni Akan ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang larawan kung paano ang kasalanan ng isang tao ay maaaring makaapekto sa lahat ng tao sa paligid niya. Ipinapakita ito sa atin ang kakilakilabot na kaparusahan para sa kasalanan, kamatayan. At kung paano nakapagtatagumpayan ang mga kaaway ng Diyos, gayon din ang mataas na halaga ng pagiging nabahiran ng kasalanan. At dito itinuturo nito ang maluwalhating pag-asa na makitang hinarap ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun ang talagang makikita natin na nagiging successful tayo sa lahat ng bagay kung we acknowledge our Lord Jesus Christ to be our Lord and Savior. At wala na. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kakayanin. We need Jesus Christ. Nakatulad ng ginawa ni Joshua na sumunod sa utos ng ating Panginoon. At doon sa palagi nilang pagdibot-dibot, hindi nawala ng ating Panginoon because of the Ark of the Covenant. At yung 7 na symbolizes this is the completeness, yung sovereignty ng ating Panginoon na patuloy na dyan. Yun lang po, kung nag-gets po natin yung mga bagay na yun, congratulations. So, ang challenges po natin, 1, sundin ang Diyos. Kahit na ang paglalakbay ay tila imposible or hindi inaasahan. Kapag nakikinig tayo, maririnig natin ang Diyos na nagsasalita sa atin. Siyempre, kung nakikinig ka. Pero pag hindi ka nakikinig, hindi mo talaga maririnig, di ba? Iba kasi yung napakinggan lang at nakikinig ka ngayon. Kung nakikinig ka ngayon, maririnig mo to. Pero pag nakikinig ka pero iba yung nasa isipan mo, yung lihim pa rin, again, hindi mo siya maririnig yung mensahe natin, Panginoon. Ang Diyos ay may layunin. There's always a purpose, ika nga sa English. At hindi basta-basta. Yan. Kung ano man meron ka ngayon, may purpose yan. Hindi siya nangyari sa'yo dahil wala lang. Hindi. Lahat ng nangyayari sa buhay po natin, there's always a purpose na ating Panginoon. Tuklasin mo lang. At matutuklasin mo yan kung nasa presensya ka ng ating Panginoon. Maaring hindi madalian ang kalabasan. Yes. Kaya patuloy na maghintay sa Panginoon. Hindi tayo sapat sa ating sarili. Kailangan natin ang Diyos. Mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Kasi ang pagsunod daw ng Diyos is the way na we are humbling ourselves before God. Kasi kung hindi tayo sumusunod sa Diyos or saan mang organisasyon, di ba? Pasaway tayo. Tama? At we are considered as prideful kasi hindi tayo sumusunod. Kasi bakit hindi ka sumusunod? Prideful ka. Ayaw mo maturuan, di ba? Ayaw mo pagsabihan. So, again, mahalaga ang pagsunod sa Diyos. At lahat ng pinangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Alam natin yan. Maraming mga verses. At ang last, palagi ang magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil ang pagpapasalamat ay katumbas nga rin daw po ng pagpapakumbaba. So, kung alam po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, alam po natin ang habag ng ating Panginoon, alam natin yung grasya ng ating Panginoon, malamang giginhawa
ang ating buhay. Ang kapangyarihan, yung kakanyahan ng ating Panginoon, at lahat pa ng gagawin niya at ginagawa niya, tiyak na magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. At yan po ang tunay na pagbabago sa buhay po natin. Kaya wala ka ng dahilang mainggit, di ba? Hindi ka na magkakamkam, hindi ka na magnanasa. Lalo na kung wala ka. Dahil alam mo na kasama mo ang Lord na higit pa na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan mo.